Hawak ko dito ngayon ng Poco X5. Ito ang latest release ng Poco sa kanilang mga mid-range phones. Nilaunch siya 6 months ago pero dahil nagmura na siya ng sobra ngayon, i-review ulit natin itong Poco X5 5G. Magkano na lang nga ba siya? Pag-uusapan natin sa video na to. Para malaman natin kung sulit ba talaga, hahatiin natin yung video na to ng 5 topic. Una is display, pangalawa naman is build and design, pangatlo is performance, pang-apat is gaming, and yung panghuli is camera. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please hit the subscribe button and ring the notification bell. Sobrang laking tulong yon sa pag-grow ng channel natin. And syempre, para updated ka pag may panibago tayong upload. Calling out Mayday. Nga pala mga kaboom no, magstay ka until end of the video dahil may good news ako sa inyo and magpapag-giveaway pa tayo. Unahin natin yung display, 6.67 inches Samsung AMOLED display. Ibig sabihin, sobrang linaw at maganda ang screen niya and perfect ito kung mahilig ka maglaro at manood ng movie sa iyong mobile phone, lalo na supported niya ang Widevine Level 1 sa Netflix. Ibig sabihin, pwede dito ang high definition or HD. Hindi kasi lahat ng mobile phones is level 1, kaya naman may enjoy mo dito manood ng movies and series. Dagdag pa natin na meron siyang 120Hz na refresh rate, kaya kung makikita nyo, smooth ang pag-scroll natin both sa home screen and sa social media applications. At syempre, applicable din itong 120Hz sa mga games na supported ang high refresh rate, pero syempre, as of now, not all games ay supported or optimized para sa processor nitong Poco X5. Which is pag-uusapan natin yan sa gaming part ng video na to. Pero masasabi ko naman na so far, okay naman ang kanyang refresh rate dahil may mga phones ako na tinest na 120Hz din, pero pakiramdam ko parang 90Hz lang. Even sa test UFO nung tinest ko yung ibang phones, kagaya na lang ng nireview ko before na Infinix Hot 20S. Pagdating naman sa build, yung front protection ay Gorilla Glass 3. Maybe not the best pero sobrang lifesaver pa rin ito kung ikaw yung tipo ng tao na nakakalaglag ng phone paminsan-minsan. Yung likod naman is plastic pero kung titignan nyo para siyang glass kagaya ng mga flagship phones ng Xiaomi. And so far even after 6 months, updated pa rin yung design ng kanyang camera module sa likod pero yung sa harap, even normal na nasa gitna yung notch is para sa akin mas gusto ko kung nasa gilid sana to. Ang maganda rin dito is may naka-pre-installed na siya na screen protector. Another good thing is meron siyang headphone jack sa taas and sa gilid meron siyang hybrid dual SIM card slot. Ibig sabihin, pwede kang maglagay ng SD card kung gusto mo pa na lalong lumaki yung storage mo. Which is, both itong headphone jack at SD card ay bihira mo na lang makikita sa mga bagong launch na mga cellphones. Now, punta naman tayo dito sa performance and specs. Yung unit na hawak ko is merong 8GB of RAM with up to 5GB na memory extension. And meron din siyang 256GB na internal storage. But meron din siyang 6128 na variant. Currently, naka MIUI version 14.0.4 on top of Android 13 na itong Poco X5. And syempre, ang processor niya is Snapdragon 695 5G. Sa Antutu benchmark naman, nakakuha tayo ng 447,142 points. Meron din siyang current stability na 99.2% sa 3D Mark benchmark. Pagdating naman sa battery, meron tayo ditong 5,000 mAh na capable ng 33 watts of charging. Kaya niya mag full charge from 0 to 100% in 1 hour and 12 minutes. Average battery life naman niya galing sa iba't ibang users is umaabot ng 14 hours and 9 minutes. Pagdating naman sa games, halos lahat naman ang na-install ko dito is very playable and smooth. Little to no lag, kaso nga lang karamihan din dito is hindi pa na ma-maximize ang settings. For example na lang no, sa Mobile Legends, ang refresh rate na meron lang tayo is high, which is 60fps pa din naman yan, partner with ultra graphics. Smooth and solid ang buong time na naglalaro ako dito. Even may clash and madaming skills and effects sa screen, okay na okay pa din siya. Sa Call of Duty naman, capable siya to very high graphic quality and max frame rate. Pagdating sa gameplay, so far smooth din siya. Wala naman ako masyadong naramdaman na lag and frame drops. And dahil nga naka Super AMOLED ang screen natin,
maganda pa yung color quality. Pero kung ang plano mo laruin dito is game kagaya ng Genshin Impact, is magkukulang talaga ang performance nitong Poco X5. Makikita nyo na need ko pa ibaba to very low ang graphics with 30 to 45 FPS ang settings. Pero don't get me wrong mga kaboom, no? Playable siya, malalaro mo yung Genshin Impact. Yun nga lang, yung graphics niya hindi sobrang ganda, yung FPS niya hindi sobrang taas. Considering na nasa lower mid-range level lang naman ito or upper entry level, since 10,000 pesos lang naman itong Poco X5. Pero sabi ko nga kanina is meron akong good news para sa inyo. Dahil 5 years na si Poco, meron silang event ngayon na ang tawag is Poco Carnival. Dito, nakasale halos lahat ng Poco products na gusto mo bilhin, kagaya na lang nitong Poco X5 na dati is 15,999, ngayon is nasa 10,000 pesos na lang. Kasama na din dito sa sale, syempre, ang other series nila. Kung naghahanap ka ng entry level, nandyan ang M series. Kung mid-range naman, nandito ang X series. Pero kung ang hinahanap mo naman is high-end or flagship level, nandyan din ang F series. Lahat yan nakasale. Kaya click mo na yung link sa description, check out mo na yung dream phone mo dahil baka maubusan ka pa. Also, magpapamigay pa tayo ng free customized Poco bag sa inyong mga viewers. Ang need mo lang gawin is mag-comment ng hashtag Poco Carnival or hashtag GoLoco4Poco plus kung ano ang dream Poco phone na gusto mo at bakit yun yung gusto mo. Malay mo pag ikaw yung nabunot, kasama yung dream phone sa bag na makukuha mo. Kaya go! Comment na. Lastly, pag-usapan natin yung camera. Meron tayo ditong 48 megapixel main camera and 13 megapixel na selfie camera. Capable din siya ng ultra-wide and macro shots. Isa to sa mga talagang panlaban ng Poco. Makikita nyo sa pictures na hindi siya katulad ng other phones na kaprice niya na sobrang filtered tignan or parang may pagka-washed out. Dito, clear and crisp pa din yung pictures niya, lalo na pag mga outdoor shots. Both main camera and selfie camera, maganda ang pagka-blurred ng background niya, although medyo nagkakatalo na lang pag low light yung mga pinipicturan natin. So ayun lang muna para sa ating Poco X5 video. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video.